dependencies. In addition po, Mr. Chair, to clarify also, yung sinasabi po na real-time, Mr. Chair, real-time po siya in a way na kapag nilagay po ng project engineer yung accomplishment or yung progress, makikita po ito sa central office. So, dependent tayo kung anong ilalagay ng project engineer. Yung mag-i-encode sa PCMA, tama? Correct po, Mr. Chair. So, kung nilagay niya litrato na peke, yun ang makikita yun po natin. yung lalabas, Mr. Chair. O kaya pala, ito. Apo. Nakakita na tayo ng 2 o 3 certified ghost projects at binigyan pa tayo nga sa opisina ni Yusek Bunuan at Yusek Kati. Meron pang 15 na nakita na walang structure. Ibig sabihin ay ghost projects. Sa makatid, kung ang PCMA specifically ay talagang kahit papano ay nagagamit ninyo, paano nagkaroon ng 3 ghost projects na ngayon ay na-validate na natin at merong 15 na ibinigay sa akin na nakita na evaluate walang structures. Potentially ghost projects. Sa makatid, ang PCMA, kahit ano pang sabihin ninyo, hindi rin nagagamit kagaya ng objective na gusto nyo sabihin. Kasi ang sabi po ninyo, ang purpose ng PCMA, binanggit ko na ito, Secretary Yusek, ang purpose, to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects. So, sablay. 15 na ang potential ghost projects. So, hindi totoo. Functionality, sabi niya, real-time monitoring enables immediate tracking of projects' progress and status. Hindi immediate eh. Kasi inamin po ninyo, na kayo pumunta, every end of the month lang kayo nag-update. So this is not immediate. Pwede kayong lukuhin ng encoder nyo eh. O nilagay muna natin ito. Para kunwari meron tayo. Pwede ko po i-clarify, Mr. Sandali lang, meron pa isa. Anong benefit? Anong benefit ng PCMA? Eliminates ghost projects. O kung totoo yung PCMA, hindi sana tayo dapat nagkakaroon ng hearing na ganito, di ba? What are you wanting to clarify? Mr. Chair, yung data po ng PCMA, Mr. Chair, na available po internally sa department, yun po yung real-time, Mr. Chair. Yung data po, Mr. Chair, na nasa website, it's just a subset po, sir, ng data na nasa PCMA. Yun po, sir, yung pinapublish on a monthly basis. So, ano yung data na binigay nyo sa Pangulo, sa PMS, na ngayon ay siyang ginagamit doon sa sumbong sa Pangulo? Yung data, PCMA or MYPS? sir, it's a combination po, sir, Mr. Chair. Na, Bakit napakaraming maling coordinates? Tinignan ko lang, meron na 15 discrepancies sa coordinates. Why? Mr. Chair, yung data po, Mr. Chair, na nasa sumbong sa Pangulo website is a combination of data from the multi-year planning and scheduling application. MYPS nga eh. Pinipilit mo na PCMA pero MYPS ang nakikita ko. Kaya nga, merong discrepancy. So kahit ang binigay nyo sa Pangulo, may mali. Sa akin lang na analysis, 15 na nga yung nakita ko, o higit pa, na discrepancy ng coordinates. Kaya hindi mapagbabasihan eh. Kaya gusto naming tumulong, kaya ko naisip, ang Blue Ribbon, tutulungan na namin kayo eh. Pati kami mag-iimbestiga na rin. Pero kung hindi nyo rin kami mabibigyan, pare-pareho na tayong mabubulag dito, na kayo ang dapat naming inaasahan, na kayong humimay sa mga project, eh wala pala itong puro lang ano eh. Puro lang sa papel ang inyong ano eh, ang report nyo eh. Mr. Chair, if I may. Yes, How Senator. accurate is your data? Sir, yung accuracy po, sir, depende po, sir, sa users po, sir, ng PCMA po. Nagdidepende lang kayo doon? Kung ano po, sir, yung isubmit, sir, ng mga project engineers po. Katulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, we have received a lot of reports that there were many errors in the coordinates that you submitted in the Office of the President. Ibig sabihin, are you trying to mislead the President? Yung mga pinuntahan yung mga in-inspection yung mga lugar sa Bulacan, hindi pala yun ang dapat niya puntahan? You are trying to mislead the President. Totoo yun. Totoo yun. Kamukha yung pinunta niya sa Kalumpit, nagsimula yun 2021. Oh. Yun ang sinasabi namin na even the Office of the President was misled by you. Hindi ko alam kung talagang gusto nyong gawin yun o sa pagmamadali ninyo. I don't know.
Kaya dito lang natin inaayos lahat ito. Pati Pangulo ng Pilipinas, niloloko niya na. You're trying to mislead the President of the Philippines. Inuulit ko, yung mga pinuntahan niya, hindi niya dapat puntahan yun. Yung mga dapat niyang puntahan, dapat alam niyo. Kung ano yun, dapat, di ba may geotagging kayo? Oh. Why are you trying to mislead the President? Sir, can I clarify po, Mr. Chair? Yung nasa sumbong sa Pangulo website po, ang combination po yun, sir, ng data ng MIPS and PCMA. Yung accomplishment po, sir, na reported ng project engineers, yun po, sir, yung galing po ng PCMA. Yung planned location po, Mr. Chair, ng projects, yun po yung galing po sa... It doesn't matter now because I myself took the trouble of looking into it randomly. May 15 na akong nakita na mali ang coordinates eh. So, mamimislead ng Pangulo. Gusto niyang puntahan doon. Ang pinakita niyo, ganito. Alam mo, point something lang, mawawala na yung sa coordinate. Napaka-importante nun eh. Halimbawa, kung ikaw sumasakay ka ng helicopter, ako naman palagi sumasakay nung nangangampanya kami ni Senator Sherwin kasi wala akong helicopter. Kailangan ng coordinates. Kung hindi kami makakarating sa pupuntahan namin. So, ang daming mali. Yun ang sinasabi. Nagre-rely lang ang Presidente sa inyo, sa data na isasubmit ninyo. Correct? Kayo, yung data na kinukunan ninyo, hindi nyo verify yung accuracy ng data na yon. Kaya kung ano-ano binibigay nyo kay Presidente. Mga and the most important, Senator Jinggoy, they're only completely relying on the encoders on the ground. Yung mga inyong project engineers. Kung anong ilagay nila doon. Walang sila lang eh. Kasi ang dami nito. Let's say, pinag-uusapan natin ngayon, 10,000 flood control projects. So, you are totally dependent on the report. So, yung area niya, bahala siya. Kung ano yung ilagay. Paano niyang may upload yun using the internet only? Nagbe-verify kayo once a month. Once a month. Pagkatapos sasabihin nyo dito, real time. Huwag nyo kaming imi-mislead. Ako naman napabilib nyo nung una. Kaya sabi ko, paki-install nyo nga para tulungan namin kayo na magbantayan tayo. Gusto namin tumulong talaga eh. Paano magiging real time? Once a month. Mr. Chairman. Yes, Senator, but... Alam mo, Director Kawaling, nagpapakita lang ito talaga lahat na hindi kayo masyado seryoso sa inyong ginagawa. Dahil alam nyo, kung kayo sa military, nagbigay kayo ng maling grid coordinates, tapos nag-request kayo ng call for fire. Binigay nyo yung grid coordinates na yan, paghingi nyo ng call for, request for fire support galing sa akin, paliparin ko yung mga mortar ko, yung aking mga howitzer, mga kanyon, bagsakan yung coordinates na binigay nyo, patay yung mga inosenteng tao doon na hindi dapat mamamatay dahil mali ang binigay ninyong grid coordinates. Patay. So, hindi nyo alam yung ganung mga consequences na mali pala yung ginagawa niyo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Yes, Tapos Senator. na kayo dito kay Kawaling tsaka kay Asik Cabral kasi I was out for lunch. Kung pwede na ako magtanong dito sa Wawaw. If I may. Total, meron pa naman 15 minutes o 20 minutes. Okay, proceed, Senator. Wawaw. Nung last hearing, lagi ka nakatungo pag tinatanong ka ng mga senador. Ngayon, mukhang Yes, Your Honor. wala ka na binabasa. Mahihayin lang po tayo, Your Honor. Aminin mo. Ewan ko, natanong ng aking mga kasamanto. Are you the real owner? Yes po, Your Honor. O dami ka lang? Ako po may-ari, Your Honor. Ano? Ako po mismo may-ari, Your Honor. Ako po may-ari. Ikaw ang may-ari. Anong trabaho mo bago ka pumasok sa construction company? Nasa ano po, Your Honor? Nasa liaison officer na po talaga, Your Honor. Liaison officer ka ng? Construction lang po. Anong construction company? Sa ano po, Your Honor? Sa ninang ko po.
What is the name of the construction company that you worked for? Rosan Builders po. Rosan Builders po. San? Rosan Builders. Rosan? Opo. Anong unang posisyon mo sa Wawaw? At paano ka nakapasok doon? Ikaw, is this a sole proprietorship? Yes po, Your Honor, sole proprietorship po. So, in-appoint mo yung sarili mo para maging general manager. Ganun ba? Ako po nag-apply ng DTI noong 2017, Your Honor. Nag-apply ka? Ng DTI po. Ano ang naging daan para sa iyo na mapunta sa pinakamataas na posisyon sa Wawaw? Did you designate yourself? At sino yung mga, aside from you? Pag-sol po. Pag-sol po ako. Hindi, magkano yung paid capital mo dyan? 2017 po is 9 million, Your Honor. Ano, no? 9 million po. 9 million? Opo. Okay. 9 million lang. 2017 po, opo. 2017. Okay. Pag-usapan natin 2022 hanggang 2025. Magkano na yung kontrata na kukuha mo sa DPWH? Doon po, Your Honor. Yun na po yung mga... Sabihin mo nga, ilan? Magkano halaga? Di ko po malala, Your Honor. Billion, di ba? Siguro po, Your Honor. Billion. Opo, yun na po yung mga... separate ang ginamit sa amin, Your Honor. Nagpapagamit ka lisensya? Nagpapahiram ka lisensya? Wala po akong choice, Your Honor, kasi nga... nagpapagamit ka lisensya? Hindi po, Your Honor. Sa takot po na... Oo nga, kanino ka nagpapahiram? What do you mean sa takot mo? Kanino ka natakot? Sa taga-DPWH, Your Honor. Kasi sa taga-DPWH po, Your Honor. Sino taga-DPWH ka natakot? Kanino ka natakot sa DPWH? Yung yung contact po nila sa... Sino? Sa Engineer Bryce po. Yung pagkakasabi Bryce. po. Pagkakasabi Ibig po mo sa akin. sabihin, itong Bryce, kinausap ka para magpahiram ng lisensya mo? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po siya kilala ng personal. Ang lumapit po sa akin ay si Sally po. Sino? Si Sally. Sims. Opo. So, nanghiram ka lisensya? Yes, Your Honor. Anong project yun? What is this? What is that particular project? Marami po yun, Your Honor. So, binabayaran mo royalty? Yes, Your Honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, Your Honor, hindi po ako nagbabayad nun. Kasi po... Kasasabi mo lang nagbabayad ka royalty, tapos ngayon... Hindi po, ibig ko sabihin, sa kanila, Engineer Bryce po nanggagaling yung royalty na yun. Kasi po, pagkapasa po sa account ko, binibigay ko po, dinadala ko po sa kanila yung pera. Totoo yan, Bryce? Ikaw nagbabayad ng royalty? Your Honor, yung pinabibigay... I am asking you. Answerable by yes or no? Hindi po, Your Honor. Your word against his word. Sabi ni Bryce, hindi raw siya nagbabayad ng royalty. Pwede po ba akong mag-explain? No. Miss Sims? Inaawas na po yun, Your Honor. Binibigay mo personally kay Bryce? Yes, Your Honor. Ilang beses? Maraming beses yun, Your Honor. Tuwing nanghihiram ka ng lisensya sa Wawaw, anong category ng construction mo? Wawaw? Sa ngayon po, medium A po, Your Honor. Medium A po. A lang. Medium? A lang po. A. Ano ba yung level nung pag medium A hanggang magkano lang yung contract price mo? Pwede, sa DP. Yusek Cabral, answer me. Pag, A lang ang lisensya, ano yung ceiling ng contract price na eligible sila? Hindi ko sila masyado naintindihan yan. Hindi mo ako engineer. Your Honor, ako din po I apologize. Hindi ko po alam ang procurement. Sa tagal-tagal mo dyan si DPWH, hindi mo alam. Your Honor, kasi hindi pa ako napunta sa... Hindi pa ako nag-back or... Well, at any rate, ano pangalan mo? Ano pangalan si Sims? Sally Santos po. Sally. Okay, Yes, Your Madam Honor. Sally. Yes, Your Honor. Involved ka sa ghost projects. Hindi po, Your Honor. Kasasabi nung unang hearing, first hearing, sinabi mismo ni Secretary Bonon that Wawaw and Sims are involved in ghost projects. Pero hindi po ako gawa nun, Your Honor. Yung Ano, post project. Hindi po ako gawa. Ginamit lang po yung lisensya ko. Ginamit mo lisensya niya, tapos ikaw nagpapahiram ka rin lisensya. Actually po, Your Honor, in 2022, hindi pa po ako pwede doon. Yung category po ng license ko. So, ang nangyari po doon, nagpahanap po sa akin si Engineer Bryce ng lisensya. Which is, ang napili ko po,
Sila wawaw. Ikaw ba may-ari ng